Sa flip top, boss. Silipin lang namin. Sa'yo yung daan dito. Ito na lang takpan nyo, sir. Baka nga yun yung pwedeng lagyan ng ano. Sound check! 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 Bukin ang ina niyong lahat! Ahon 16 years na ng liga. Binansagan ko nga siyang unexpected, expected. 2-day event, year-ender event natin, culminating event natin. Siyempre, dun din featured yung Isabuhay Tournament Finals ng taon. Babalik tayo ulit sa The Tent, Las Piñas, dahil nga hinabol nga natin yung klaseng lineup na mapupuno yung The Tent talaga. Abot nyo yung tao dito? Ayaw nyo sagarin? Yung dito, wala pa? Staff, hindi kakasya ang tao dito eh. Usog pa natin onte. Game. Salamat ha. Salamat. May concentration room tayo dito for before battle. Pwede kang dyan. Bawal ang kwentuhan o tambay. Tapos may artist tent rin tayo sa labas para sa mas maingay pa na pwestuhan. Umakyat ka na stage para All good? Ganda Rapolo, wala pa? Wala pa po. Putang ng mga B. Oh, asan yung gamit nyo? Wala po. Putang ina mga yung wag na yun. Ano yan? Hindi mas mga pinenta ko ticket kasi ako. Isa ka ata scalper eh. Wala, hindi mo wala akong patong dito. Yung hindi kaya siksikan lang yung boogie-boogie. Ito si Chayams, wala pa. Wala pa. Si Real Jokes, wala pa. Dapat game na, pero i-check ulit lahat ng aircon. Dapat naka-turbo nakasagad. May signage ba tayo na bathroom? Baka pwede magpa-print pa kay sa natin. Live feed na testing yun Kev. Preparation, logistics, ganun pa rin. Same as mga nakaraang events. Palaging hindi biro na magpalipad ng ganung karaming MCs o magpabiyahe ng ganung karaming MCs papunta sa isang location para sa 2 araw ng bakbakan. Lahat ng pagkukulang nung nakaraang taon, kung meron man, subukan nating higitan. Matagal na ako dito pero tuwing mapapasama ako sa ahon, lagi ako nagpapasalamat. Palaging bago yung pakiramdam. Siyempre, masaya sa pakiramdam. Tsaka sobrang nakaka-excite na nakakaba. Para akong nanalo sa bingo. Maraming MC, sobrang dami ng MC sa Flip Top pero hindi lahat nakakasama sa ahon. Sobrang daming magagaling na napili tayo ni Boss. Isipin mo yun, naiisip pa rin ni Arik ang isang Jonas kahit puro kabubuan ng mga pinagagawa ko sa buhay. Pasasalamat na isa ako sa nabigyan ng pagkakataon makalaro sa Ahon 16. Napakalaking bagay pa rin na nakonsider ako ni Arik na isama sa Ahon at mananatiling karangalan palagi. Palaging nagpapasalamat siyempre sa Flip Top kay Enigma. Thankful lang. Taga Bambang, Manila. From Paranaque. General Santos City. Cordova, Cebu. Taga Bukidnon. Cagayan Valley. Nagbiyahe ako ng aeroplano kagabi from Jensan. Bumiyaya ko galing ng Cebu. Nakarating ako dito sa The Tent ng 2 a.m. So dito na ako natulog kasama ang mga lamok. Camping chair, alas 3, natulog kami. Pagising namin, ayun, pinapaalis namin ng mga pusa. Tsaka ng aso. Nung bumili ako ng ticket, nakita ko yung post sa Facebook page ng Flip Top. Page nila mismo, so yung nag-transact yung page ako talaga. So bumili ako Gen Ad, binilhan niya ako Gen Ad, tapos nagpa-upgrade na lang ako dyan. SBAP. Ang expectation ko sa event is May mga iba-ibang angles or iba-ibang references, iba-ibang style clash mamaya. Siyempre, expect ko din na mababaliw at yayanig dito sa loob ng venue. Day 1 ang inaabangan kong laban ay, syempre, main event.
di ba? Duma versus Sinyo. Walang duda, Tipsy D versus Smot. Iba kasi pakiramdam ko sa magiging laban ng Raffian at M-Zite. GL versus Poison 13. Royal Rumble na 5. At syempre yung isa buhay finals bukas, Lip Cram Kadana. Expectation sa event ay maging best battle event sa kasaysayan ng ng liga, ng mundo. Kita nyo naman, yung baba ng poster, Royal Rumble agad. Andyan si Employee of the Year, GL, Kilan, 30, Bagsik, at Atoms. Ano pa bang masasabi ko tungkol kay GL? Si Raulo yan. Siya humihingi niyan. Obviously, fan favorite si GL. Pero syempre, andyan si Kilan. Andyan yung kakaibang comedy niya na medyo halong version ng 1-2 punches ng mga unang taon ng liga na syempre parang mas moderno na rin yung pagkasiksik nun. Andyan si 30 na kahit kailan tingin ko kayang-kaya niyan tumalo ng kahit sino. Andyan si Bagsik, yan makikita nyo yung improvement niya pagkatapos ng ng mahabang pahinga. At ganoon din para kay Atoms, kapag mapanood nyo na yung laban niya sa zoning, maintindihan nyo kung bakit. Expect the unexpected dahil napakaraming factors kakaiba yung dynamics, yung pagkasunod-sunod ng mga MCs, kung sinong unang mag-spit, sinong Sa totoo, walang patas na sistema talaga para gawin yun. Dodong Saipa versus Blizzard. Si Dodong medyo mas may edad pero napaka-epektibo pa rin talaga ng niya. Yung construction niya, hindi basta-basta para maging effective sa ganong klaseng 1-2 setup punchline style. Hindi siya chumachamba ng saksak ng mga niya, linya niya. Ganon din kay Blizzard. Para sa akin standout yung niya, yung comedy, concepts, construction. Baka ito na rin yung pinaka-perfectong pagkakataon na legal na mananaksak si Dodong Saipa. Pwede niyang saksakin si Blizzard at maraming matutuwa, di ba? Tapos baka maging laughter pa rin. Vicente versus Jamie Sykes. Men, tong dalawa, putang ina, bakbakan rin yan. Vicente, yung pagkabangis niya talaga, overall na bangis na MC. Nandiyan yung rapability, yung aggression. Tapos syempre yung sulat, tugmaan, lahat talaga pasok na pasok. At ganoon din kay Jamie Sykes, tingin ko mula sa lahat ng pinapakita niya, parang kayang-kaya niya. May mapakita pa siyang next level. Iba yung flavor niya sa delivery, yung mga intonations niya, mga pinipiling intonations at rhyme schemes at yan, kakaiba talaga. Kaya parang next evolution rapability itong matchup na to. Mind blown kayo at sana mula dito, lalo niyo pa silang tangkiligin, pati na rin yung mga katulad nila. Kakatapos lang ng first 3 battles, kakatapos lang ng Royal Rumble, gagi tinalo ni 30 si GL, putang ina 3-2. Solid yung event. Kain-kain muna kami dito. Pa-picture-picture sila sa mga idol nila. So next na yung laban ni Manda sa Slack 1. Inaanda ko na yung chan ko kasi bukod sa puro bars, puro comedy itong laban na to. Manda Baliw versus Slack 1, inter-tribal battle to. Alam niyo na yan, tingin ko, wala na akong kailangan idagdag pa dito kay Manda Baliw at Slack 1. Nakita niyo naman yung performance ni Slack nung nakarang Vuelta. Si Manda Baliw naman nung Universikulo. Tingin ko lamang ng onte si Manda sa experience, pero kita niyo naman si Slack parang kahit mas veterano pa yung nakakalaban niya, ay kaya niyang talunin. Kaya gusto kong sabihin show stealer battle of the event or ano man. Susunod, Jonas versus MR Industria. Unexpected, expected. Mali mo, dito magpatawa si MR, tapos si Jonas biglang siya naman yung napakaseryoso, Kung hindi man, kahit yung iniisip natin stereotype ng style clash na to, ay tingin ko parehong master ng mga styles talaga nila, Kumbaga kay MR, hindi lang yung pagiging seryoso, kundi yung pagiging mas left field kung tawagin, di ba? Tingnan natin talaga kung paano magpatayan tong dalawang to.
Susunod naman, Pistolero versus Harlem. Siyempre, Pistolero man, isa sa mga undeniable greats ng buong kasaysayan ng liga. Si Harlem, mula sa zoning, ganun ulit, classic peak Harlem. Tingin ko, sakto yung yung angas nilang pareho. Sakto yung gigil nila sa isa't isa. Sakto yung competitive spirit na, kumbaga, ayaw nila magpatalo talaga sa isa't isa. Habol ko pa rin ay maging patayan pa rin talaga to at magulat pa rin kayong lahat sa kung ano man yung tingin nyo kay Harlem, kung ano man tingin nyo kay Pistolero. Tapos magugulat pa rin kayong lahat sa magiging resulta sana nito. Wala namang kwenta yung mga nagbabattle. Okay lang ina, ang wawa. Kaya lumabas nga ako kaya nandito ko sa Flip Top Soundcheck Solve na solve ang mga labang malulupet. Nagpapagpag ng konting pagod yung mga tao sa labas para masalubong pa nila ng maganda yung last 2 battles na paparating. At nagkukwentuhan ng mga tapos na, tahimik ang mga hindi pa. Chill, yosi, shot, siyempre, Flip Top beer. Pagkatapos na itong interview mo, alam niyo na, magla-love making kami ng asawa ko. Sana may makatabi ako, pero kung wala, okay lang. At susunod, M-Site versus Ruffian. Kung sa boxing, super technical punches talaga to. Mula sa parehong pabanten lumaban. Ruffian, nung last battle niya, tingin ko on the way pa rin talaga siya at fully capable siya tumalo ng kahit sino sa liga. Kahit sino, literal. At syempre, si M-Site, nakikita nyo pa rin ibang klaseng gutom, ibang klaseng evolution. Bilang student of the game, bilang passion niya pa rin talaga yung loob at labas ng battle rap. At sana fireworks tong laban na to. Siyempre, Tipsy D versus Mot. Ang pagbabalik ni Mot sa Flip Top Battle League, wala na akong kailangan sabihin. Patayan to. Yun lang yun. Enjoy Flip Top. Sabi, first time na manood ng live, di ako mapaniwala. Bakit di ako matulog, napaganda, solid. Sobrang solid, boss. Grabe, Ahon 16 the best. Unang araw pa lang, bakbakan na. Pinagpalit namin to para sa thesis. Battle of the night, syempre, Mot and Tipsy D yan. Pinatunayan nung dalawang MC na yun kung ba't nasa top 5 sila ng maraming mga tao. Parang grabe rin yung Ruffian M-Site Solid, yung mga call out ng mga gods. Sana talaga makasa din yung Looney tsaka Mot. Flip Top beer, syempre, sobrang solid. Simula nung una ko natikman siya hanggang ngayon, masarap ng pasarap. Sobrang sarap. Lalo na yung barako. Try nyo na, kalamansi. Good shit. Iuwi ko nga to, remembrance. Excited for day to tomorrow. Talaga lipram tsaka katana. GL Poison. Siguro babawi si GL. Lahat na laban bukas, maganda kaya talagang pupuntahan namin yan. Siyempre, maraming salamat sa Flip Top. Palagi. Thank you, Flip Top, sa inspirasyon at sa pagtulong sa mga battle MCs. Congrats palagi sa Flip Top. Tuloy-tuloy lang palagi. Mabuhay ang battle map, mabuhay ang Flip Top. Ahon 16! Yeah! Ahon 16! Yeah! Ahon 16! Yeah! Ahon 16! Yeah! Patuloy nyo lang suportahan ng Flip Top. Yun, sana suportahan nyo lahat ng mga MCs. Hindi lang sa battle rap, pati sa iba nilang galaw, sa abot din ng makakaya nyo. Kulang yung salita para magpasalamat sa inyo. Tangina nyo. Kaya, huwag kayong masusuko. Sumuport tayo. Huking ina nyo. Tuloy-tuloy nyo lang suporta sa Flip Top. Tas
Flip top to Arik, Arik to sa amin. Tapos, yun, basta ako manggagatas pa rin ako, wala akong pakialam kahit sino magarit, pre.